Babae lang yan. Mahina, mahiyain at pangbahay lamang. Maganda pero walang alam. Iyakin at emosyonal ng mga babae. These are the usual stereotypes kapag naririnig natin ang salitang babae. But if women are weak and emotional, how Gabrielle Salam become a revolutionary leader? If women are pangbahay lamang, paano naging ina ng katipunan si Tandang Sora even though na matanda na? And if hindi kaya ng mga babae mag-lead, paano naging simbolo ng demokrasya ang kauna-unahang babaeng presidente sa Asia na si Cory Aquino? See, it is clear that even though there are stereotypes, Filipino women have always played a strong, powerful role in our history. And in this episode, we will showcase women who changed and shaped the history of the Philippines. But before we start, let me ask you a question. Kailan mo huling naisip kung gaano kalaki ang ambag ng mga kababaihan sa kasaysayan natin? Sometimes we celebrate heroes like Rizal or Bonifacio. But rarely do we mention women who fought beside them. Kaya in this episode, let's give them the spotlight they deserve. Let's appreciate the strength behind their softness and their courage beneath their calmness. Hi guys, this is Gia Kaz and I am your host Gia, a podcast wherein I talk and you talk. For today's podcast will be special since we will focusing on the topic Women's History entitled Her Story, Women Who Shaped the Philippines. And syempre, gusto ko rin kayong anyayahan na mag-isip habang nakikinig. Sino nga ba ang pinaka-ma-influensyang babae sa buhay mo? Whether it's your mom, teacher, friend, or lola, I'm sure bawat isa sa kanila ay may kwentong kayang magbigay inspirasyon. Let's start in a pre-colonial period, wherein almost equal ang tingin ng mga babae at lalaki. Well, kayo no, imagine nyo may equality na pala agad sa Pilipinas. But it is true. Women could own property, maging tagapagmana, and even lead communities. One of the solid evidence of it are the Babay lands. Alam niyo ba yung Babay lands? I'm sure narinig ko na pag-aralan niyo na ito before. But according to the researcher Alvero 2024, Babay lands refers as a pre-colonial Philippine tradition of female mystical healers who have the ability to meditate with the spirit world, has her own spirit guide, and is given gifts of healing, foretelling, and insights. She may also have knowledge of healing therapies such as manghihilot or albularyo. She's a ritualist, a chanter, and a diviner. Up until now, kahit sa modern world, marami pa rin tayong makikita mga babae na parang babaylan, kung saan marunong sila manghilot, manggamot at manghula. Di ba sa Quiapo, bago ka man pumunta or makapasok sa simbahan ng Quiapo, ay marami nang nakakalat ng mga manghuhula? Some of them are real, pero be careful na lang guys kasi some of them are not real. And kunwari, marunong sila pero hindi naman pala, ganun. Para silang scammer actually. Pero wala naman ako sa posisyon para manghusga or magsabi sa kanila na hindi at hindi sila marunong or wala silang kakayahan na manghula because ako mismo ay hindi marunong manghula. Kaya, let's go back to our topic. Most babaylan are women, pero may mga ilan din sa kanila na lalaki sila. Just like Tamlot. Tamlot is a babaylan despite of being a male. Someone or somebody of you guys might wonder, bakit siya babaylan? Akala ko ba babae lang mga babaylan? And there are two possible explanations for that. First, according to historian Zeus Salazar, maaaring lang maging babaylan ng isang lalaki kung siya ay mukhang babae. On the other hand, sinasabi ng ilang ibang historians na si Tamlot ay hindi mismong isang babaylan, kundi isang descendant ng isang babaylan. Nonetheless, we can see that before pa dumating ang mga Kastila, women are highly respected by communities and powerful enough to lead the communities. If you think of that, parang ang ganda ng panahon yun. Women were respected not just as a wives or mother but as a leader, healer, and teachers. They didn't need a permission to speak or act. They were born powerful. Nakakatawang isipin na bago pa man sumakop, ang mga Kastila ay may equality na sa lipunan natin. At kung iisipin mo, baka kung hindi dumating ang mga Kastila ay siguro iba ang tingin ng mga kababaihan ngayon.
maybe women would still be seen as an equal leader and not secondary to men. Isa pang nakakatawang isipin kung i-apply natin sa modern times. Ang mga babaylans noon ay parang mga doctors, therapists, and spiritual advisors ngayon. They took care not just the body but also the mind and spirit. Kaya makikita natin na may parallel talaga ang role ng mga kababaihan noon at ngayon. Ano naman kaya ang nangyari sa mga kababaihan nung dumating ang mga Kastila? Do you think na pantay pa rin ang tingin ng mga lalaki sa mga babae? Let's go to the colonial period. For sure, narinig na natin yung Maramalya-Clara na babae. For me, dito ko masasabi na nag-ibang pananaw ang karamihan sa mga babae. Dapat daw mahinhin, pangbahay lamang at submissive ang mga babae. Na para bang Maria Clara lang dapat. Grabe no, parang kung iisipin mo, hindi pala ako bagay sa panahon na to. Kasi kasalungan na to ni Maria Clara. I grew up in a family na napapaligiran ng mga lalaki na kaming dalawa lang ng nanay ko ang babae. So parang mas lamang pagiging ibara ka, charot lang. Mas lamang yung pagiging ko. Like, lalaki-lalaki na galawan side kasi sa pagiging Maria Clara. So feeling ko pag katulad ako ni Barbie Fortes na bumalik sa Maria Clara, Tibara, parang mahuhusgahan din ako sa babae kasi hindi ako sanay na mahinhin, nagpapaypay, mahina boses, ganun. And I'm sure some of guys have an experience on that. Tapos may isa pa akong for sure na masasabing na-experience nyo din to. Yung tipong bibisita kayo sa bahay ng grandparents nyo. Yung parang bigla kang mag-shift na magiging ibang tao ka, ibang anyo. Like, dapat magiging mahinhin ka, yung mga damit, parang hindi dapat kinulang sa tela, yung pag-upo mo, dapat hindi ganito, ganyan. Yung parang kailangan, bawal baka ka, nakadikit lang ang mga dalawang hita. Ganun lang guys kapag bibisita ka sa grandparents nyo. I'm sure some of you guys may experience dito. And they are like that because most probably, naabutan nila yung pananakot ng mga Kastila and ganun sila tinuruan at lumaki. See, hindi lang pala sa mga abilidad makikita natin ang mga nagawa ng pagbabago ng mga kababaihan, but also on how we should act. During this period, women's identity were packed into one mold. Dapat tahimik, marunong magdasal, at lagi nasa bahay. Pero sa likod ng mga pader ng simbahan at tahimik na kwarto, unting-unti na bumuo ang mga diwa ng mga babaeng handang lumaban. May mga babae rin noon na hindi gaano kakilala pero malaki ang bag nito. Tulad ni Trinidad Texon, tinaguri ang ina ng biyak na bato na lumaban mismo sa mga laban at tumulong sa mga sugatang sundalo. At si Gregoria de Jesus o mas kilala bilang Aling Oriang na asawa ni Andres Bonifacio. Pero hindi lang siya basta asawa. Isa siyang revolusyonaryong babae na nag-ingat ng mga mahalagang dokumento ng katipunan at nagplano ng mga lihim na pagpupulong. Nakaka-inspire isipin na kahit limitado ang galaw ng mga kababaihan noon, ay nakahanap sila ng paraan para makaambag sa bayan. They used intelligence, compassion, and bravery in the time when the world tried to silence them. However, ang pananaw na ito ay hindi rin nagtagal at kahit ganun ang ibang pananaw sa mga kababaihan ay mga mayroon din nag-stand up. Let's talk about Gabriela Silang. After her husband's assassination, instead of backing out, she didn't hide in fear. Instead, she took the command of revolutionary movement against Spanish rule in Ilocos. Kita nyo? A woman leading riots back in the 70s? Kakaiba nung sa pakinggan. Pero sa kasamang palad, Gabriela Silang was captured and executed. But he remains an icon of bravery till now. Akala niyo ba sa mga pampolitika o pang-revolusyonaryo lang magaling ang mga kababaihan sa colonial period? No! We have Leona Florentino. According to Magbalao 2020, she was recognized as the first poet here in the Philippines. Hindi lang basta pang-love poems ang mga sinulat niya, but ang mga struggles ng women at mga injustices. Her works are even recognized in Europe. Imagine! Ikaw na ang kauna-unahang na-recognize as first poet here in the Philippines. Tapos aabot pa sa Europe yung mga gawa mo. Kakaiba din talaga ang taglay ng mga babae sa pagsusulat.
And of course, when we talk about colonial era, hindi mawawala si Melchor Aquino o mas kilala nating Tandang Sora. Walang isang Filipino ang sa tingin ko ang hindi nakakakilala sa kanya. Kasi as far as I know guys, simula elementary, pinag-aaralan natin or tinuturo na sa atin ang history at isa sa mga kilala nating babae sa history books ay si Tandang Sora. Tandang Sora is kilala bilang ina ng Katipunan kasi even though na matanda na siya ay tinulungan niya pa rin ang mga Katipunero. If we look closely, the strength of women during the colonial period wasn't just in the battlefield, nasa pagsusulat, sa pag-aalaga, sa pananalig at sa tahimik na pagtulong sa kapwa. Their power was not loud. It was steady and unbreakable. Dito natin makikita na hindi natin malalaban sa gera ang ilang mga babae. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala nang saysay ang mga kababaihan sa colonial period. Dahil makikita natin na tumutulong sila ng palihim or kaya minsan na matutulong sila sa abot na nalang makakaya katulad ng panggagamot, pag-aalaga at pagdadasal. Fast forward to 20th century, Filipinos continued to break barriers. During the American period, women just like Josefa Lanes Escoda fought to forge the right to vote. And finally, in 1937, women were granted the right to vote. Ang laking impact kaya nun kasi it gives women a real voice in governance. And also, according to the Philippine Culture Education article, Escoda also co-founded the Girl Scout of the Philippines. A lot of you might ask, ano ba talaga ang goal ng Girl Scout of the Philippines? Parang ganyan lang yan. And according to Escoda, her goal was to inspire young girls to become leaders. And then, during the World War II, once again, women showed courage. Escoda herself tinulungan ng mga prisoners of war, smuggling foods and medicines. Sadly, nahuli siya at pinatay ng mga Hapon. Pero ang legacy niya, bravery and compassion lives on. But you know what guys? Thousands of women kahit hindi na mention sa history books acted as spies, couriers, and nurses. Imagine that they took just to help their resistance. Fast forward in 1986, we have Corazon Aquino, the first woman president in Asia. She is not just a leader, but a symbol of democracy after the Marcos dictatorship. Her leadership proven na kaya ng mga babae maging head of state sa isang patriarchal society. Bukod kina Josefa Escoda at Corazon Aquino, marami pang kababaihang nagmarka sa kasaysayan ng ika-20th na siglo. Tulad ni Fidel Mundo, the first Philippine to be admitted in Harvard Medical School, na nagbigyan ng pag-asa sa mga kabataang may sakit sa Pilipinas, at si Maria Orosa, na inventor ng banana ketchup at isa sa mga nagligtas ng maraming buhay noong World War II sa pamamagitan ng kanyang imbento. Imagine sino ba naman din mag-aakala na yung banana ketchup na sikat na kinakain natin ngayon sa Pilipinas ay isang babae din ang gumawa. Kakabilib. Dito natin sa year na ito mapapatunayan natin na hindi lang mga lalaki ang magaling sa pag-iimbento ng mga gamit, kundi pati ang mga babae. Nakakatuwa isipin na madalas hindi natin alam na likha ng isang babae ang mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Dito natin makita na hindi lang tapang ang puhunan ng mga kababaihan, kundi talino, puso at malasakit. They build bridges, not just in society but in history itself. Now that we're done talking about the past events na nangyari sa mga kababaihan, have you ever wondered paano naman ang mga kababaihan today? There are still a lot of Filipino leaders. We have Gloria Macapagal Arroyo, Leni Robredo, Miriam Defensor Santiago. Sila ang mga kilalang matitinding babae sa politika. While in arts and culture, marami rin kilalang mga Filipino writers like Luwalhati Bautista, filmmakers like Marilu Diaz-Abaya na siyang kilalang gumawa ng mga famous movie na Muro Ami at Jose Rizal 1998, singers like Lea Salonga at ang mga activists. Sa business and activist, maraming mga kababaihan din ang handang makipaglaban para sa equality, labor rights, justice, and education. Gawin na natin examples ang nangyaring rally recently.
Makikita natin na maraming kababaihan handang makipaglaban para sa ikabubuti na bansa. Makikita natin dumalo sina Jasmine Curtis Smith, Anne Curtis Smith, Jackie Gonzaga, Christine Reyes, and even the Miss Universe 2018, Catriona Gray. And if we look around today, makikita natin na mga kababaihan ay patuloy na nag-aangat ng bayan. From politics to business, sports, and arts. Heidi Lynn Diaz, for example, proven that a Filipina can lift not just weights but the entire nation's pride. Maria Ressa, a journalist, fought for truth in a digital era. And Lenny Robredo, who shown that leadership can be soft yet strong, humble yet impactful. Pero higit sa lahat, hindi natin makakalimutan ang mga kababaihang tahimik lang na sa kanilang pakikipaglaban. Mga ina, guro, nurse at manggagawa. Their everyday struggles are the real stories of strength. We can also see that women dominating creative spaces, some music, writing, content creation, and even podcasting. Women now have the power to tell their own stories, just like we're doing today. So, ano nga bang lessons for all of this? Una, women have always been a part of the nation's story. Hindi lang sila basta supporting role. From babaylan to revolutionaries, hanggang sa presidents to activists, they shape the Philippines. Pangalawa, history is richer when we include women's voice. Kasi kung puro lalaki lang ang nasa textbooks, kulang ang kwento. And lastly, the fight for equality continues. Kasi kung may natutunan tayo kina Gabriela Silang or Josefa Escoda, ito yung Filipinas are brave, resilient, and unstoppable. Kaya ngayon, every time we talk about history, let's also talk about her story. Dahil kung wala mga kababaihang ito, kulang ang kwento sa ating bansa. At kung may natutunan ako habang ginagawang episode na to, it's that the power of Filipina lies in her heart. The courage to fight, the grace to lead, and the hope to rebuild. And that wraps up today's episode of GiaCast. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa ating Her Story, Women Who Shape the Philippines. Kung nagustuhan mo tong episode na to, please share it to your friends and don't forget to subscribe para updated ka sa mga susunod. Gusto ko rin marinig ang thoughts ninyo. Sino ba ang pinaka-inspiring na Filipina for you? Before I end, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga kababaihan na nagpatuloy nagbibigay inspirasyon. This episode is a small tribute to all the mothers, daughters, leaders, and dreamers who reminds us that bravery has many faces. And one of them is definitely a woman's. I am Gia, reminding you that history isn't just his story, but it is also her story. See you in the next episode of GiaCast. Bye!